Kinakailangan mag-special session. It will depend on the wisdom of the speaker, of the leadership, and the government. Pero ako sa kanila, gumawa na tayo ng paraan. At tingin ko naman, doon din papunta ang gobyerno. Dapat maipasa na sa lalong madaling panahon ang panukalang magkakaloob ng direktang tulong sa mga manggagawa, middle class at maliliit na negosyante sa gitna ng isang national energy emergency dahil ito sa krisis na nararanasan ng bansa bunsod sa lubang taas presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ngunit sa halip na bayanihan 3, isinusulong ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Vice Chairperson ng House Committee on Ways and Means, ang agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o ahon package. Sa ilalim ng panukala, isinusulong na magbawas ng buwis na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3,000 pesos para sa minimum wage earners at Social Security System members na kumikita ng mas mababa sa 25,000 pesos. Nakapaloob din dito ang walang interes na pautang hanggang 250,000 pesos para sa micro, small and medium enterprises at maaaring bayaran mula 2 hanggang 3 taon. Mayroon ding fuel cost tax credit para sa retailers, wholesalers, freight forwarders at logistic firms. May 500 pesos na halaga naman ng LPG electronic discount voucher para sa kwalipikadong households at MSMEs sa bawat 11 kilogram na LPG tank na bibilhin. Gayun din ang suspensyon ng utility disconnection at loan payment relief. Isinusulong din sa panukala ang pansamantalang bawas o suspensyon sa toll fees, airport fees at seaport fees. Ayon kay Representative Valeriano, target kunin ang pondo sa pagpapatupad sakaling tuluyan itong maisabatas sa unprogrammed appropriations. Dalawang approach na ang gawin natin. Bigyan mo sila ng ayuda, at the same time, tanggalan mo pa rin sila ng taxes. Kasi ako naniniwala nga, lalo na yung mga private businessman ngayon, hindi rin sila capable mag-increase ng sweldo na yun naman ang kailangan ng isang empleyado. Yung take-home pay nila lumaki. So paano mo palalakin? Kung matababawasan mo sila ng tax, kung dating take-home pay nila 18,000, magiging 21,000, para mo rin silang binigyan monthly ng ayuda. Inaasahang kabilang na matatalakay ang panukala sa pagpupulong ng 13 House Committee sa April 8. Inatasan ng House panels na bumuo ng legislative measure upang makaagapay ang bansa sa krisis na dulot ng global oil price hike. Ayon naman sa Malacanang, pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung magkakaroon man ng panukala ang Kongreso na Bayanihan 3 na gaya sa ipinatupad na tulong noong COVID-19 pandemic. Katulad po sinabi natin, kailangan po di makita natin kung ano po yung pinakadetalye ng bill at lahat po na maaari makatulong sa ating mga kababayan, yan naman po ay tutugunan at sasang-ayunan ng ating Pangulo. Samantala, hinihikayat ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania ang Light Rail Management Corporation at Department of Transportation na magpatupad na rin ng 50% discount sa pamasahe sa LRT Line 1. Ayon sa kongresista, dapat maipatupad ito sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, hinikayat din ni Representative Sandania ang DOTR na ilibre na muna ang pamasahe sa mga discounted sector. Nakabalik na't lahat-lahat ang mga kababayan natin mula sa kanilang probinsya, wala pa ring discount sa pamasahe sa LRT1. Tapos na ang Holy Week. Bawasan natin ang pasanin ng ating mga kababayan sa pamasahe araw-araw. Kung hindi pa kaya i-relieve ang pamasahe para sa lahat ng mga commuter, ilibre na muna ang sakay ng ating mga kababayang PWD, senior citizen at mga estudyante sa lahat ng MRT at LRT stations. Lalo na at dumadaan ang LRT1 sa U-Belt area kung saan maraming mga estudyante ang umaasa sa public transportation. Sa kasalukuyan, mayroong 50% na discount na ipinatutupad sa LRT2 at MRT3. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.